Isang tao, kapag binoto ng tao, ang makakatanggal sa kanya ay yung sambayan ng Pilipino rin. No? So, it's not fair for one person to call on the president to resign. No? Former Speaker Bebot Alvarez, who is also a good friend. Siguro, hindi ko alam kung saan nagagaling yung kanyang panawagan na yun. Pero I believe what is best at this point of time is not calling for resignation to resign simply because there is a dispute on territorial boundaries that was never really solved by other presidents. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Question lang po regarding do sa sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez for your PBBM to resign because of the issue on West Philippine Sea. Yung isang tao, kapag binoto ng tao, ang makakatanggal sa kanya ay yung sambayan ng Pilipino rin. No? So, it's not fair for one person to call on the president to resign. No, specifically if you cannot pinpoint the specific lapses, no. So, meron niyang proseso, meron tayong impeachment process. Andiyan yung lahat eh. So, that exercise can be resorted to by our former speaker. But with due courtesy to former Speaker Bebot Alvarez, who is also a good friend, siguro hindi ko alam kung saan nagagaling yung kanyang panawagan na yun. Pero I believe what is best at this point of time is not calling for resignations of our officials, but asking ourselves, saan ba tayo pwedeng makatulong? Sa dami ng problema ngayon, bakit ba tila hindi natin sinasabi yung totoo sa sambayan ng tao, sa sambayan ng Pilipino, ng economic tsatsya ay solusyon sa ating kahirapan at mga problema ngayon? Bakit hindi ba nating i-address yung mga ibang problema na kaya nating solusyonan as a country? Now, the issue of West Philippine Sea has been there for a very, very, very long time. At yung issue ng West Philippine Sea, hindi lamang po ito issue ng Pilipinas at China. No? This is an issue of many other countries. Yung territorial disputes, yung boundary disputes, marami ang nangyayaring ganyan. No, ang alam ko dati may dispute yung Bohol at Cebu, no? Etong West Philippine Sea, andyan din yung Vietnam, yung Thailand, yung Taiwan, yung Malaysia, all claiming to that, no? In other words, hindi naman yan overnight masusolusyonan ng isang presidente. What is important is that we are seeing concrete steps that the leadership of our country will not yield even an inch of our territory. Yung passion, determination, and commitment na yan, that is what is important. Ngayon, kaya ba siya overnight? Siyempre, hindi siya kaya. But of course, the exploring diplomatic means can also be an option. Ang importante dun ay patuloy tayo na lumalaban na yung atin ay atin. But again, on a personal note, at bilang isang nanay, ako naman ay hindi sang-ayon na pati economic ties are putulin, no? Because China as well as other countries are also trade partners that the Philippines need. Tumatanggap tayo ng produkto nila, tumatanggap sila ng produkto natin, at ito ay nakakatulong sa ating ekonomiya. But, calling for a president to resign simply because there is a dispute on territorial boundaries that was never really solved by other presidents. Of course, except yung nanalo nga tayo sa Hague, no? Pero yun nga, again, the implementation became a problem. So yung mga ganitong bagay, tingnan natin, ano ba ang dapat na solusyon? Maybe it will be a good contribution of the former speaker to put forward solutions. Ano ba ang pwedeng solusyon dito sa dispute na ito? Ano ba ang dapat gawin? Instead, of calling for a resignation, because that resignation will not really solve the problem. Thank you, ma'am. Thank you, Mar. From Manila Bulletin, Elson Quismorio, you're recognized for your questions. Hello, ma'am. Good day po. Ma'am, we just want to get your take po on the
the results of the latest Pulse Asia survey on Chacha. It indicated na 74% of Pinoys are opposed dun sa Chacha. Do you find it questionable given na merong Tangery survey, I guess taken at the same time, na nagsabi naman na 52% ang in favor? Your take po. Sa totoo lang, nung natanggap ko yun, nasa chat group nga natin no, nung media, nagulat ako. No? I wanted to react, but the connectivity in the barangays where I was not good. Yung una, talagang nagulat ako at naisip ko, sa dami at sa tagal ng debate sa Kongreso, bakit naging ganito? So I was starting to doubt also myself kasi sa mga nakakausap ko naman, lalo na dun sa mga nakakaintindi, hindi ganun ang natatanggap ko na response. But dissecting the Pulse Asia survey, while of course, I respect the people behind that institution at reputable naman talaga yung Pulse Asia. Kaya lang, syempre, walang perpekto. Siguro, yung pagka-draft ng questionnaire created confusion. Kasi as I was dissecting the Pulse Asia survey report this morning, I saw 3 big problems. Unang-una kasi, ando dun yung mga katanungan na hindi naman totoong pinagdedebatehan ngayon sa Kongreso. Ginawa ang survey sa panahon nakakatapos lang ng Kongreso na i-approve ang economic chacha o yung resolution of both houses number 7. Sa Senado naman ang tawag dito ay resolution of both houses number 6. Siyempre, kung yung mga tanong mo ay related dun sa no election, term extension, shifting from presidential to parliamentary form of government, shifting from a bicameral to a unicameral body. Ibig sabihin, mawawala yung Senado, matatanggal yung presidente, magkakaroon ng prime minister, walang election kasi extend yung termino ng mga politikong nakaupo, and may mga sinabi pang, sorry ha, may mga sinabi pang exploitation of natural resources. Natural, kung ikaw yung respondent, magre-react ka. But the bigger problem is that hindi naman ito ang mga pinag-uusapan sa Chacha ngayong administrasyong ito. Itong mga tanong na ito ay kaakibat nung Chacha na pinag-uusapan during the previous administration. So, nung nagkaroon ng call for federalism, call for no election, call for extension ng term, call for a shift to a unicameral system of government, this was all during the Duterte administration. Ito ang Chacha proposal sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero sa panahon na yon, ang pinag-uusapan ng Chacha ay yung mga pagbabago para sa kapakanan ng Pilipino at ng bawat pamilyang Pilipino. Anong pinag-uusapan dito? Mas magandang edukasyon, mas murang logistical cost para kapag mura ang pasok ng mga produkto sa Pilipinas, ibig sabihin yung pamasahe ay mura, magmumura rin yung lahat ng mga bilihin. Andun din yung problema sa kuryente, tubig, internet, and of course, ads. While nakasaad ito dun sa survey, yung mga dinagdag na hindi naman kasama, kasi kung tingnan mo sa mga katanungan sa survey, tila naging chop suey na sinama yung mga proposals during the Duterte administration and the current administration. So, syempre, kung ikaw yung tatanungin, pabor ka ba sa economic chacha? Ito yung mga ano doon. O pabor ka ba na walang election? Eh, hindi naman yan yung totoo. So, that will result to a lot of confusion. Parang kunyari, tatanungin mo ako, kakain ka ba? Pero yung pala, lahat ng nandoon baboy. Kung Muslim ako, paano ko kakainin yon? Pero kung sinabi mo, kakain ka ba ng baboy maski Muslim ka? Syempre, ang sagot mo ay hindi. Pero kung tinanong ka na, kakain ka ba? Or gutom ka ba? At pwede ka bang kumain agad ngayon? May pagkain dito, sasagot ka ng oo. Iyon naman pala, hindi mo pwedeng kainin yung ano ang nandoon. Now,
Another thing that I actually noticed, nakasaad kasi doon sa unang tanong, aware ba kayo sa mga proposals to change the Constitution? At 72%, oh sorry, ano ko lang ha, buksan ko lang yung